Magandang araw po sa inyong nakikinig sa KTV Stories. Ako po pala si Marco. Matagal akong nagdalawang isip kung ipapadala ko ba ang kwentong ito. Pero pakiramdam ko, kung hindi ko ito ilalabas, baka tuluyan na akong mabaliw. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik ang lugar, napapalibutan ng mga bukirin at puno ng niyog. Kilala ang baryo namin bilang payapa hanggang sa may nagsimulang mamatay tuwing gabi. Kasama namin sa bahay ang lolo ko, si Lolo Andres. Tahimik siyang tao. Hindi pala bate, hindi rin pala salita. Madalas lang siyang nakaupo sa sulok ng bahay, nakatitig sa kawalan. Bata pa lang ako, may kakaiba na akong pakiramdam sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero tuwing magtatagpo ang mga mata namin, parang may malamig na gumagapang sa likod ko. Isang gabi, bigla na lang namatay ang buntis naming kapitbahay. Walang sugat, walang bakas ng karahasan, pero sobrang payat ng katawan niya. Parang may sumipsip ng lahat ng lakas at dugo niya. Nagbulungan ang mga matatanda sa baryo. Aswang, mahina nilang sabi. Akala ko noon, tsismis lang iyon. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako, bandang 2:00. Pawis na pawis ako, kahit malamig ang hangin. Bigla akong narinig ang mabibigat na yapak sa bubong. Hindi iyon tunog ng hayop. Lumapit ako sa bintana at dahan-dahang sumilip. Doon ko nakita ang isang aninong bumaba mula sa bubong at tumalon patungo sa puno ng saging. Sa liwanag ng buwan, malinaw kong nakita ang mukha niya. Ang lolo ko. Pero hindi na siya mukhang tao. Mahaba at payat ang katawan niya. Ang mga mata niya ay pula at parang nagliliyab. Ang bibig niya ay bukang-buka at ang tiyan niya ay nakahiwalay. Parang may sariling buhay na gumagalaw sa loob. Gusto kong sumigaw pero walang lumabas na boses. Nanghina ang katawan ko at bumagsak ako sa sahig. Pagdating ng umaga, parang walang nangyari. Nasa kusina ang lolo ko, tahimik na nagkakape. Huwag kang gumigising sa madaling araw, apo, sabi niya, diretso ang tingin sa akin. Simula noon, gabi-gabi may namamatay. Mga aso, kambing, manok, hanggang sa mga bata at buntis na babae. Walang gustong lumabas kapag gumabi na. Ang baryo namin ay nilamon ng takot. Narinig kong minsang nag-away ang mga magulang ko. Hindi mo ba napapansin ang tatay mo? Tanong ng nanay ko, nanginginig. Tumahimik ka, sagot ng tatay ko. Kung totoo man, dugo ko pa rin siya. Noong gabing iyon, binigyan ako ng nanay ko ng rosaryo at asin. Mahigpit niya akong niyakap. Ano man ang marinig mo, huwag kang lalabas, sabi niya. Pero iyon din ang gabing pumasok ang lolo ko sa kwarto ko. Kahit sarado ang pinto, unti-unting nag-iba ang anyo niya sa harap ko. Panahon na, apo, sabi niya sa boses na parang maraming nilalang ang sabay-sabay na nagsasalita. Ikaw ang susunod. Napahiyaw ako. Pumasok ang tatay ko na may hawak na itak na binabad sa asin at langis. Nang tamaan ng lolo ko, umalingaw-ngaw ang isang sigaw na hindi galing sa tao. Bumagsak ang katawan niya at unti-unting naging itim na anino bago tuluyang naglaho. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng lolo ko sa niyugan. Isa na lang siyang normal na matandang lalaki. Patay. Walang bakas ng pagiging halimaw. Lumipat kami ng tirahan pagkatapos noon. Akala ko tapos na ang lahat. Pero ipinadala ko ang kwentong ito sa KTV Stories dahil 20 taong gulang na ako ngayon. At tuwing tumitingin ako sa salamin sa gabi, minsan hindi ako ang nakikita ko. At sa katahimikan ng madaling araw, may naririnig akong boses na pamilyar na pamilyar. Boses ng lolo ko. Huwag mong kalimutan, apo, ang dugo hindi nawawala. Magandang araw po sa inyong nakikinig sa KTV Stories. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay mula kay Daniel. Ayon sa kanya,
Ang nangyari ay tunay at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya lubusang nakakatakas sa bangungot na ini. Hindi ko akalaing ang kasal ko ang magiging simula ng bangungot. Ako si Daniel. Lumaki ako sa Maynila, malayo sa mga kwento ng aswang at pamahiin. Kaya nang dalhin ako ng fiancé ko na si Elena sa kanilang probinsya para ipakilala sa pamilya niya, wala akong kinatakutan. Tahimik ang baryo nila, masyadong tahimik. Unang gabi pa lang, napansin ko na ang mga tao roon ay umiilag kay Elena. Hindi sila bastos, pero halatang may takot. Kapag nakikita siya, bigla silang tumitigil sa pag-uusap. Ang iba, gumagawa ng senyas ng krus. Tinanong ko siya tungkol doon, pero ngumiti lang siya. Mga lumang paniniwala lang, sabi niya. Ang nanay niya, si Aling Rosa, ay malamig ang pakikitungo sa akin. Tuwing tumitingin siya sa akin, parang sinusukat niya kung gaano katagal pa ako mabubuhay. Isang gabi bago ang kasal, nagising ako sa tunog ng pagkaskas sa bubong. Akala ko pusa lang, pero nang tumingin ako sa bintana, may nakita akong aninong gumapang pababa sa dingding. Huminto ito sa ilalim ng bintana at biglang tumingala. Mukha ni Elena ang nakita ko, pero mali. Sobrang pula ng mga mata niya at ang bibig niya ay abot hanggang tenga. Nakabitin ang tiyan niya, parang may sariling buhay. Nang kumurap ako, nawala siya. Kinabukasan, sinabi ko yun kay Elena. Tumahimik siya. Hindi siya tumingin sa akin. Nanaginip ka lang, sabi niya, pero nanginginig ang boses. Sa mismong araw ng kasal, may isang matandang babae ang humarang sa akin. Kung mahal mo ang buhay mo, bulong niya, tumakas ka habang may araw pa. Hindi ako naniwala. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa bahay na iniwan ng lola ni Elena. Luma ang bahay, amoy kandila at insenso. Tuwing gabi, nagigising ako dahil may malamig na dumadampi sa leeg ko. Kapag bumabangon ako, tulog si Elena o nagpapanggap. Isang gabi, nagkunwari akong tulog. Nang mag-alas 2, naramdaman kong bumigat ang kama. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Nakita kong hinihiwalay ni Elena ang sarili niyang tiyan. Humiwalay ang ibabang bahagi ng katawan niya at lumipad palabas ng bintana. Naiwan ang itaas na katawan. Nakahiga sa tabi ko, nakangiti. Doon ko naintindihan ang lahat. Kinabukasan, nagkasakit ako. Nanghihina ako araw-araw. Payat na payat. Samantalang si Elena, lalo siyang gumaganda. Sinubukan kong tumakas, pero tuwing lalayo ako, nahihilo ako at nawawalan ng lakas. Parang may tali ang dugo ko sa kanya. Isang gabi, bumalik ang matandang babae. Asawa mo ang kumakain sa'yo, sabi niya. At dahil kasal na kayo, mas mahirap na siyang talunin. Tinuruan niya ako ng huling paraan. Noong gabing iyon, naglagay ako ng asin at bawang sa paligid ng kama. Nang mag-alas 2, umalis na naman ang kalahati ng katawan ni Elena. Agad kong sinindihan ang katawan niyang naiwan. Sumigaw siya, sigaw na gumising sa buong baryo. Pagbalik ng kalahati ng katawan niya, wala na siyang madatnan kundi abo. Kinabukasan, wala na si Elena. Parang hindi siya umiral. Ako lang ang naiwan, pero ipinadala ko ang kwentong ito sa KTV Stories dahil hindi pa rin tapos ang sumpa. Tuwing gabi, may humihiga sa tabi ko at sa dilim may bumubulong. Asawa kita, kahit mamatay ka pa. Magandang araw po sa inyong nakikinig sa KTV Stories. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay isang personal na salaysay ng isang lalaking bumalik sa kanyang probinsya matapos ang maraming taon. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang muling pagtapak sa lupang matagal na siyang tinaboy. Hindi ako naniwala sa aswang hanggang bumalik ako sa baryo namin. Ako si Ramon. 12 taon akong nawala sa probinsya.
Bata pa lang ako nang lumipat kami sa Maynila matapos mamatay ang bunso naming kapatid sa hindi maipaliwanag na paraan. Sabi ng doktor, bangungot lang daw. Pero alam ng nanay ko na hindi iyon totoo. Bumalik lang ako dahil patay na ang nanay ko. Iniwan niya sa akin ang lumang bahay namin sa gilid ng palayan. Walang kapitbahay na malapit. Walang ilaw sa gabi. Pagdating ko pa lang, ramdam ko na agad na hindi masaya ang lugar na iyon na makita akong muli. Sa unang gabi ko roon, napansin kong walang tunog ng kuliglig. Tahimik. Masyadong tahimik. Bandang 11:00, may narinig akong may naglalakad sa ilalim ng bahay. Luma ang bahay namin, nakatukod sa haligi. Akala ko magnanakaw. Kumuha ako ng flashlight at sinilip sa pagitan ng mga tabla. May nakita akong paa ng tao. Hubad. Maputla. Baliktad ang pagkakatapak, sakong ang nasa unahan. Umatras ako. Pagtingin ko ulit, wala na. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang kapitbahay naming si Mang Isko. Bumalik ka pa pala, sabi niya. Hindi masaya ang tono. Hindi ka dapat bumalik dito. Tinanong ko siya kung bakit. Tumitig siya sa akin ng matagal bago nagsalita. May minana ka, sabi niya. At hindi lupa iyon. Noong ikalawang gabi, nagising ako sa amoy ng dugo. Hindi malansa, mainit. Totoo. Bumangon ako at nakita kong bukas ang bintana kahit sigurado akong isinara ko iyon. Sa labas, may aninong gumagalaw sa palayan. Mababa. Gumagapang. Paminsan-minsan, tumataas ito at nagiging hugis tao. Nang tumama ang liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha nito. Mukha ng bunso naming kapatid. Pero imposible iyon. Patay na siya. Ako mismo ang nakakita sa bangkay niya noon. Tuyo, payat, parang hinigupan. Napaatras ako. Biglang may bumulong sa likod ko. Kuya, paglingon ko walang tao, pero ramdam ko ang hinga sa leeg ko. Kinabukasan, may nakita akong mga marka sa braso ko. Parang mga daliring humigpit habang natutulog ako. Doon na ako naghanap ng sagot. Binalikan ko si Mang Isko. Dinala niya ako sa lumang kubo sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang albularyo. Tatay mo ang aswang, diretsong sabi ng matanda. Pero ang isinunod niya, ikaw. Hindi ako makahinga. Ipinaliwanag niya na ang ama ko raw ay pumasa ng sumpa bago siya mamatay. Kailangan ng dugo ng sariling pamilya para mabuo ang kapalit. Kaya namatay ang bunso namin. Kaya kami umalis. At ngayong bumalik ka, sabi ng albularyo, oras na. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Naupo lang ako sa gitna ng bahay. May asin, bawang, at kandila sa paligid. Bandang 2:00, narinig ko ang pag-ungol sa ilalim ng sahig. Unti-unting bumuka ang mga tabla. May umaakyat. Hindi tao. Hati ang katawan. Ang tiyan ay nakalaylay. Ang mga bituka ay gumagalaw na parang ahas. Ang mukha, akin na akin. Mas matanda lang, mas gutom. Ako ang magiging buo, sabi ng nilalang sa boses ko mismo. At ikaw ang mawawala. Napatayo ako at tumakbo palabas. Pero saan man ako pumunta, nasa harap ko siya. Parang anino na nakakabit sa kaluluwa ko. Sa huling sandali, naalala ko ang sinabi ng albularyo. Kung sino ang bumalik, siya ang mawawala. Sinilaban ko ang bahay. Habang nasusunog ito, narinig ko ang sigaw. Sigaw ko, sigaw niya. Iisa lang, nagising ako sa ospital sa Maynila. Sabi ng doktor, nasunog daw ang bahay dahil sa aksidente. Wala raw ibang bangkay na nakuha. Ako lang ang nakaligtas. Pero kaya ko ipinadala ang kwentong ito sa KTV Stories ay dahil tuwing 2:00 ng madaling araw, nawawala ang refleksyon ko sa salamin at minsan may gumagalaw sa ilalim ng kama. Parang may naghihintay na matapos ang nasimulan. Magandang araw po sa inyong nakikinig sa KTV Stories. May mga kwentong hindi humihingi ng paniniwala,
dahil kusa nitong ipinaparamdam ang takot. Ang salaysay na ito ay iniwan ng isang tao na nagsabing hindi niya layong takutin ang sinuman, kundi balaan. Hindi ako handa sa nalaman ko tungkol sa asawa ko. Ako si Victor. 7 taon na kaming kasal ni Mara. Tahimik ang buhay namin, walang anak, walang gulo. Kung may kakaiba man sa kanya, iyon ay ang pagiging sobrang tahimik tuwing gabi. Hindi siya palabas. Hindi rin siya mahilig makipag-usap sa kapitbahay. Pero mahal ko siya. O iyon ang akala ko. Lumipat kami sa isang baryo sa Samar matapos siyang magpilit na doon manirahan. Sabi niya, doon daw siya nakakahinga. Hindi ko tinanong kung bakit. Isa yun sa mga pagkakamali ko. Unang linggo pa lang, napansin ko na walang buntis sa baryo. May mga bata, oo, pero walang nagdadalantaw. Kapag tinatanong ko ang mga babae, umiiwas sila ng tingin. Maselan ng lugar na ito, sagot lang nila. Tuwing gabi, eksaktong 2:00, nagigising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa biglang lamig. Parang may dumadaan sa katawan ko. Kapag hahawakan ko si Mara, malamig ang balat niya. Minsan, basa. Parang may hamog. Isang gabi, nagising ako at wala siya sa tabi ko. Bumangon ako at nakita kong bukas ang pinto. Sa labas, tanawang palayan at ang liwanag ng buwan. Doon ko siya nakita. Nakaluhod, nakatalikod sa akin. Tinawag ko siya. Dahan-dahan siyang tumayo. At doon ko nakita ang imposible. Humihiwalay ang ibabang bahagi ng katawan niya. Bumuka ang tiyan niya na parang pinto. Tumulo ang mga lamang loob pero hindi siya nasaktan. Ang kalahati niyang katawan ay lumipad pataas habang ang itaas ay nanatiling nakatayo. Nakangiti. Hindi ako nakagalaw. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, nakahiga na siya ulit sa tabi ko. Parang walang nangyari. Kinaumagahan, parang normal lang ang lahat. Hindi ko siya hinarap. Natakot ako, pero simula noon, nanghihina ako araw-araw. Hindi ako makakain. Pumapayat ako, samantalang si Mara, lalo siyang gumaganda. Kumikinang ang balat niya, buhay na buhay. Isang gabi, kinausap ako ng matandang lalaki sa tindahan. Hindi ka tatagal, sabi niya ng diretso. Pang-apat ka na. Napaangat ang ulo ko. Pang-apat, Pang-apat na asawa, sagot niya. At wala ni isa sa nauna ang umabot ng 1 taon. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinuntahan ko ang simbahan. Kinausap ko ang pari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang isang matandang babae. Albularyo raw. Asawa mo ang aswang, sabi niya. Manananggal at hindi ka niya papatayin agad. Bakit? Tanong ko. Dahil asawa ka, sagot niya. Pinapataba ka muna. Sinabi niya sa akin ang katotohanan. Tuwing ika-7 niyang kasal, kailangan niyang iwan ang huling asawa, buhay, bilang kapalit ng sumpa. At ikaw ang huli, sabi ng matanda. Tinuruan niya ako ng paraan, pero may kapalit. Noong gabing iyon, nagkunwari akong tulog. Nang humiwalay muli ang katawan ni Mara, agad kong isinaboy ang asin at tinuhog ng bakal ang katawan niyang naiwan. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya, sigaw ng halimaw. Nang bumalik ang kalahati niyang katawan, hindi na siya makabalik sa dati. Gumapang siya sa sahig, humihingi ng tulong. Pero huli na. Namatay siya bago sumikat ang araw. Inilibing ko siya sa likod ng bahay. Akala ko tapos na. Lumipas ang mga linggo. Bumalik ang lakas ko. Bumalik ang kulay ng balat ko. Hanggang isang gabi, nagising ako sa sobrang sakit ng tiyan. Sa salamin, nakita ko ang mga bitak sa balat ko. Parang may bumubukas mula sa loob. At doon ko naintindihan ang huling sinabi ng albularyo. Ang asawang matagal na pinakain ay nagiging kapalit. Ngayon 2:00 na naman at pakiramdam ko, oras ko na. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at
sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.